Pero sir, paano po ba yung magiging scope ng investigasyon ninyo? At yung tax fraud audit po ba na gagawin natin dito sa mga contractors na ito, is it normal tax fraud audit or iba pa po ito? Well, ito yung gagawin nating mga audit sa mga companies or contractors na involved dito sa mga flood control projects na nabunyag na, no? Especially dun sa mga ghost projects, yung may mga ghost projects dahil yan ang malinaw na may maling ginawa dahil wala naman talaga silang ginawa pero tumanggap sila ng bayad. So, yan ang gagawin natin. At yung tax fraud na yan, hindi yan yung regular audit. Dahil pag sinabi nating regular audit, tinitingnan lang natin kung may nakapagbayad ng tama lang, walang fraud o walang paglilin lang na ginawa. So, itong fraud audit na to mas extensive ang gagawin natin. Mas extensive. Gaano po ito ka-extensive? At yung sinasabi nyo po na may mga nailabas ng listahan, same din po ba yung listahan ng Pangulo dito po sa mga titignan nyo rin sa ngayon? Sa ngayon, dyan tayo magsisimula. No? So, titingnan natin lahat ng mga ni-report nila mga expenses, tapos kukuha tayo ng mga information dun sa mga revenues na nakuha nila from government agencies, tapos lahat ng mga assets din ng mga kumpanya at lahat ng mga involved dito sa transaction na to. So pwede siyang lumawak pa depende sa makikita natin, pero sisimulan natin dito sa mga nauna ng mga kumpanya at titingnan natin kung gaano pa ito potentially lumaki. Oo. So sa ngayon po, Commissioner, meron na po ba kayong ugnayan halimbawa sa DPWH or maging sa COA o sa opisina ng Pangulo para po makuha yung ilan pang detalye tungkol po sa mga contractors na bubusisiin nyo po yung kanilang tax, kung tama po ba yung ibinabayad na buwis ng mga ito? Kasalukuyang ginagawa na po yan. Ano? In fact, sa mga iba, meron na tayong mga communication even sa LTO. Kinuha na natin yung mga ibang mga profile ng mga ari-arian. So, ongoing na yung aming proseso, yung pag-profile namin sa mga taxpayers na ito, sa mga contractors na ito. Oo. Commissioner, since ongoing na po yan sa ngayon, meron po bang like specific red flags na titignan ang BIR na pwede nating masabi na ito posibleng hindi tama yung pagbabayad ng buwis ng contractor na ito? Una-una na dyan, yung pinaka-red flag niyan kung titingnan natin yung expenses kasi 'di ba nag-report na sila na sinasabi may mga ghost projects. So yung ghost projects na yan, ibabangga natin ano yung mga expenses na ginawa nila at yung mga resibo nila kasi meron na rin naman tayong mga nakitang mga kumpanya na non-existent naman talaga. So kapag kaya nakita natin na gumagamit sila ng mga resibo na mga yan ay red flag na agad dahil etong mga established or yung mga nakita natin ng mga kumpanya na hindi naman talaga totoong kumpanya kundi kumpanyang tinayo lang para magbigay at magbenta ng mga resibo, isang red flag na agad yan.